Breaking news, napakasarap damhin na sa lahat ng iyong kahirapang nadarama, ang iyong kaagapay at kasama ay ang iyong kadugo. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang kaharian ng Jordan ay nais atakihin ng Muslim Brotherhood at ayon mismo sa Jordan, ang Hamas ay may ugat sa nasabing Muslim Brotherhood. Naghahanda ang grupong ito ng mga rockets at drones at ayon mismo sa Jordan, aatakihin ito mismong ang loob ng kanilang kaharian. Ang grupong ito ay matagal nang nakaband sa United Arab Emirates. Ang kanilang ideology ay magkaparehas lang ng ruling party of Turkey. Ano ang nangyari sa mga rocket at drones na inihanda ng Muslim Brotherhood? Paano ito nilalabanan ng Jordanian Kingdom? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 17, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay ikagugulat mo ang balitang ito sapagkat ang ating ihahatid ay hindi kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi kaguluhan sa pagitan ng Houthis at United States of America. Ang balitang ito ay tungkol sa kaharian ng Jordan laban sa Muslim Brotherhood. Ang Jordan ay kilala rin bilang Muslim country at ngayon merong tinatawag na Muslim Brotherhood naghahanda ng rockets at drones upang targetin mismong ang loob ng kaharian ng Jordan. At ang matindi mga kaibigan, ang nasabing Muslim Brotherhood ay pinag-ugatan ng Hamas. Kung iyong natatandaan sa mga nakaraang buwan noong sinabi ni President Donald Trump habang aayusin ang Gaza, marami sa mga Palestinian ang ililipat sa Jordan. Sumang-ayon naman ang bansang Jordan, kukop-kopin nito ang maraming bahagi ng kabataang Palestino. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ano kaya ang sasabihin ng Jordan gayong meron silang inaresto na 16 mga tao na sakop ng Muslim Brotherhood at ang nasabing Muslim Brotherhood dito ay may ugat ang Hamas. Ang grupong ito ay hindi rin gusto ng United Arab Emirates at Saudi Arabia kaya naman ito ay matagal nang nakaband sa kanilang bansa. At ang masaklap, ang grupong ito ay nais targetin mismong ang loob ng kaharian ng Jordan. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Al Jazeera. Sa kanilang ulat, sinasabi rito na ang puwersa ng Jordan. Sinasabi rito na ang nasabing grupo na ang national security ng Jordan ay nais wasakin ng Muslim Brotherhood. Of course, hindi nag-iisa ang ating pruweba. Ibinalita rin ito ng The Times of Israel. Maliwanag na sinasabi rito na ang Kingdom of Jordan ay nais atakehin ng rockets at drones. At ang pinakahuli sa ating pruweba ay ang Reuters. Ayon sa mga ulat, ang Jordan ay stable na ang kanilang kalagayan. Pagdating sa pakikipagkaibigan, malalim ang kanilang ugnayan sa Western countries, maging sa Israel. Katunayan ay marami nga tayo mga OFWs na nasa Jordan ngayon at naghahanap buhay. Ngayon, sinabi mismo ng Jordan na meron na namang sinusuportahang militanteng grupo ang Iran at nais atakihin ang Aman. Grupo na nais ding wasakin ang Jordan kasama ang Hamas. Natuklasan rin ng gobyerno ng Jordan na napakarami na palang ina-assemble na rockets at drones ang grupong ito. Dagdag pa ng Jordan, mas malubha pa raw ito kaysa sa smuggling ng weapons or explosives. At dahil sa sumabog na balitang ito mga kaibigan, nakaalerto maging ang Palestinian Authority. Sumusuporta ito sa Aman, maging ang Iraq at ang Arab League. Talagang napakalaking gulo nito mga kaibigan. Napukaw naman ang atensyon ng United Arab Emirates sa grupong ito dahil ayon sa UAE
ay matagal na palang nakaban ang grupong ito sa kanilang bansa. Pero ngayon ay nakafocus ito sa Jordan. Inamin ng Jordan na taong 2020 ay nagkaayos sila ng grupong ito dahil meron silang mga hangarin na sila ay nagkakatugma. Pero taong 2024, biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayong 2025, tinagurian na sila ay magkalaban. At katunayan, ang nangyari kahapon na natuklasan ng gobyerno ng Jordan ay hindi kaaya-ayang bagay. Pero sinabi ng Jordan na ang balak ng Muslim Brotherhood na atakihin mismo ang kanilang kaharian ay hindi nagtagumpay. Dagdag pa ng Jordan, malakas daw ang kanilang laban sabagat meron ding mga Muslim group na nasa kanilang bansa ang hindi pa inabandona ang kanilang magandang ambisyon sa kanilang bansa. At katunayan, divided nga sila sa ibang grupo pero hindi naman nila gusto ang ginagawa ng nasabing Muslim Brotherhood sapagkat sisirain lang daw ng grupong ito ang kanilang bansa. At dagdag pa ng Jordan, mas nakatulong pa nga tungkol sa pagkakaisa ang Jordan dahil sa ginawa ng mga Muslim Brotherhood na ito. Kahit na merong iba't ibang grupo ay nagkakaisa naman sila upang labanan ang mga grupo na nais sumira sa kanilang bansa. At alam niyo ba mga kaibigan na ipinahihiwatig ng gobyerno ng Jordan na ang pamunuan ngayon ng Syria ay kanilang kakampi sapagat ang grupo na Hayat Tahrir al-Sham ay isang grupo rin sa Syria na nagpabagsak sa pamunuan ni Bashar al-Assad na meron itong mga kasama na nasa Jordan. At dahil sa balitang ito mga kaibigan, maging ang gobyerno ng Ehipto ay nagsalita rin. Hinimok nito na kinakailangan lahat ng Arab countries ay magkaisa laban sa mga grupo na ito na walang ibang gusto kundi buwagin ang magandang relasyon ng mga Arab countries. Tinutukoy nito mga kaibigan ay ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Kagaya ng mga militante na nasa Iraq, mga militant group na nasa Gaza, nasa Lebanon at nasa Yemen. Kung ganun mga kaibigan ay para na ring sinabi ng Ehipto na ang isang bansa na nais magbuwag sa lahat ng mga Arab countries ay walang iba kundi ang Iran. At ngayon mga kaibigan, nasa kustodiya na ng gobyerno ng Jordan ang nasabing mga 16 na mga inaresto at nahaharap ngayon sa interrogation. Hinihintay pa ang mga susunod na aksyon ng gobyerno ng Jordan kung ano ang kanilang gagawin sa nasabing mga arrested at sa mga grupong ito. At ang mga bagay na iyan ay isa sa ating mga tututukan sa channel na ito. Kaya para maging updated ka at kung sakaling bago ka lang rin sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out rin sa ating mga OFWs na nasa Israel, nasa Lebanon, nasa Saudi Arabia, United Arab Emirates, sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!